At ngayong gabi ay simulan natin ang ating taon by encouraging you guys na tayo ay patuloy na mag-grow sa salita ng ating Panginoon. Kaya yun yung ating pag-uusapan, growing in the Word of God. At lahat tayo nakikinig, pero hindi lahat lumalago. Hindi lahat nag-grow sa salita ng Panginoon. At very consistent ang Diyos sa kanyang pagtuturo. Lalo na si Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao. Sabi niya, kung nakikinig lang kayo ng salita ng Panginoon, para kayong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Na kapag dumating yung bagyo, kapag dumating ang malakas na ulan, agad na sisira yung bahay. Kasi nakikinig lang tayo. Ang pakikinig lang ng salita ng Panginoon, it will not take us any further. Bigyan lang natin ng konting adjectives, no? Ano ba yung lumalago sa salita ng Panginoon? Hindi lang siya nakikinig, yung salita ng Panginoon ay nananatili sa kanya, at yung salita ng Panginoon ay sinusunod niya, at ang salita ng Panginoon ay naibabahagi niya. Guys, ito yung sana maging desire nating lahat sa salita ng ating Panginoon. Hindi lang tayo makikinig, kundi mananatili yung salita ng Panginoon, masusunod natin yung salita ng Panginoon, at maibabahagi natin yung salita ng Panginoon. At naniniwala ako kapag yung mga bagay na yon ay nagaganap na sa buhay natin, nangyayari sa buhay natin mula sa salita ng Panginoon, ay we are growing in the Word of God. Okay, kaya start tayo by reading Mark chapter 4, verses 23 to 25. Verse 23, makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Verse 25, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So sa pag-aaral natin ngayong gabi, mga kapatid, ay mas makikita natin ano nga ba yung significance ng salita ng Diyos sa buhay natin. At may mga bagay na significant sa buhay natin, so dapat ito ay inaalagaan. So kapag ito ay inalis, kapag ito ay nawala sa sistema natin, magkakaroon ng malaking effect sa buhay natin. So mga kapatid, sana maintindihan natin, kapag kiniklaim mo na ikaw ay isang anak ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay very significant sa ating lahat. Because we eat from the Word of God. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Kanya. So mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka lang nabubuhay by eating physically. Nabubuhay din tayo by eating spiritually. At ang food natin ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya kung hindi ka normally kumakain, abnormal yon. Kaya kung tayo anak ng Diyos, pero ang salita ng Panginoon ay hindi significant sa atin, hindi magiging normal ang system ng ating spiritual life. Okay? Gusto ko mag-start dito. Pansinin niyo guys, bakit ang mga bata, pag nag-migrate sa ibang bansa, napansin niyo yun, madali nilang natututunan yung language kung saan sila nakatira. Diba? Napansin niyo yung mga pamangkin ko nung nag-migrate sa Canada, sa Korea, ang bilis nilang natutunan. Hindi nga sila tinuruan ng mga magulang nila mag-Korean. Hindi nga sila tinuruan ng magulang na mag-English. Automatic nilang natutunan yon. Kasi yun na yung lagi nilang naririnig. Diba? Ang dali nilang maka-adapt dun sa language na yon. Guys, ang mga bata, yung brain nila ay napakalawak pa, hindi pa siya puno ng maraming information. Unlike sa ating mga matatanda. Okay? So yung kanilang capacity to gain another information ay limited na, hindi kagaya nung mga bata. O bakit ko inumpisahan yung illustration na to? Kasi ganun din sa salita ng Panginoon. Dapat merong enough space ang salita ng Panginoon sa atin. Dapat accommodated na natin ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Okay, who can hear the Word of God? Umpisahan na natin yung ating lesson. Sino ba yung makakarinig ng salita ng Panginoon? Sino ba yung may capacity maintindihan yung salita ng Panginoon?
Ang linaw dun sa binasa natin, di ba? Anyone has ears. Sino mang may pandinig ay makinig at intindihin yung kanilang naririnig. So, ibig sabihin, anyone. Basically, anyone. Lahat tayo, we can get and we can understand the Word of God. So, lahat tayo. Sabi pa doon, makikita natin yung challenge dun sa Word. Sabi dun sa binasa natin, balikan natin sa Mark, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So may challenge, di ba? Nakita niyo mga kapatid, may challenge agad ang Panginoon. Hindi siya nagsabing, makinig kayo, ang sarap nito, gagaling kayo, lalaya kayo. Hindi Nag-message ang Panginoon about hearing God's word, pero puro challenges. So may challenge talaga yung pakikinig natin at pag-aaral at paglago natin sa salita ng Panginoon. Alam ko lahat tayo na experience na natin to by hearing God's word, yung pinag-aaralan natin, yung mga narinig nating word of God, timing, sakto dun sa pangangailangan natin and naranasan na natin. For example, ay meron tayo mga takot and worries, pero mula dun sa word na narinig natin at napag-aralan natin, na wipe out, na alis, napalitan yung ating fears ng confidence, yung ating mga worries napalitan ng hope, 'di ba? Naranasan natin at ganyan ka-effective ang word of God. Pero pansinin niyo, pero bakit bumabalik yung ating worries? Bakit bumabalik yung fear after a few days? Napansin niyo 'yun? 'Di ba? Oo nga, narinig ko na yung promises ng Lord, narinig ko na yung word ng Panginoon. Tumapa nga ako nung narinig ko yan Pero bakit pagdating ulit ng certain situation and certain circumstance, bumabalik ulit yung fears, yung ating mga worries, kasi nga guys, the world is not changing, but we are. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago, nakasulat na nga yan Pero tayo kasi, nagbabago tayo palagi. Yung sitwasyon natin, nagbabago. Nasa atin yung challenge, sa ating mga nakikinig, hindi sa Diyos na nagsasalita. Okay, babasahin natin sa Matthew chapter 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, pero ang aking mga salita, kahit sa anong paraan guys, hindi daw siya lilipas. Ibig sabihin guys, lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng bagay na natutunan natin sa earthly means, sa school, lahat, pati ang engineering, lahat ng yan, dito lang sa lupa yan applicable. Okay? Lahat ng karunungan ng tao lilipas, lahat ng bagay, tanging ang salita lang ng Panginoon ang mananatili. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong pinakamagandang bagay, pinakamagandang lessons na matututunan sa buhay natin, magmumula yun sa salita ng ating Panginoon. Kasi yun lang yung mananatili. Ako, tapos ako ng accountancy. Yung iba sa inyo nag-aaral ng nursing. Tapos ng teaching, tapos ng education, tapos ng business administration. Guys, lahat ng natutunan natin sa college, lahat ng natapos natin, magagamit lang natin sa lupa. Hanggang lupa lang yon. Pero yung mga natutunan natin mula sa salita ng Panginoon, it will remain hanggang sa makaharap tayo at makarating tayo sa piling ng Panginoon. So again, saan tayo dapat maging expert? Saan tayo dapat mas tumalino? Doon na sa mga bagay na mag-last forever. Kaya sana manatili talaga yung salita ng Panginoon sa atin. Again, walang issue sa salita ng Diyos. Nasa atin ang issue. Okay? Kung bakit kahit ngayon, halimbawa kahapon, napuspos tayo, tuwang-tuwa tayo sa salita ng Panginoon, pero darating ulit yung kalungkutan, darating ulit yung manghihina ulit tayo, walang issue sa salita ng Panginoon, nasa atin ang issue. Therefore, we need to keep growing in God's Word. Gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid na necessity dapat ngayong 2025 na mag-grow pa tayo
at mas makilala pa natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, sa turo ni Jesus Christ kanina, okay, makinig kayo, pero puro challenges yung itinuro niya sa atin. Kasi kailangan talaga nating mag-grow sa salita ng Panginoon. Okay, our judgment and decisions will be based on what we heard and learned. Okay, mga kapatid, yung mga bagay na yung mga magiging choices natin, yung mga decisions natin, even our judgments, lahat ng yun magbe-base kung ano yung mga natutunan natin. Okay, balikan natin yung unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Okay, so okay, naririnig mo nga, pero dapat unawain. Kasi tingnan nyo, ang panukat na ginagamit nyo sa iba, yun yung pagtingin natin sa tao, paano natin sila ginajudge, paano natin sila tinitreat, kung paano natin sila pinakikitunguhan, based yan sa mauunawaan natin. Tingnan nyo, hindi siya based sa narinig, based siya sa nauunawaan natin. At ititreat natin ng mga tao, susukatin natin sila ayon sa naunawaan natin. At guys, tingnan nyo, kapag yun ang ginagamit nating pagtrato sa iba, ito yung sabi ng Panginoon, yan din yung panukat na gagamitin sa atin. At higit pa dun. The more we understand, lalo na sa salita ng Panginoon, kasi tingnan nyo guys, maraming mga, sabihin na nating maraming mga religious, na hindi naman talaga naiintindihan ng salita ng Panginoon, nagiging judgmental, nagiging self-righteous, kaya mas madali sa kanilang mag-judge, mas madali sa kanilang mag-reject ng mga tao kasi feeling nila yun ang salita ng Panginoon. Kaya ano yung nagiging danger? Kapag ganun ang nararanasan ng mga tao sa atin, tingnan nyo, hahanapan nila tayo ng mga pagkakamali. Kaya pag may nakita silang butas sa buhay natin, sasabihin nila, di ba sabi mo ganito, bakit ikaw ganyan ang ginagawa mo? At ang mahirap pa doon, mas higit pa daw dun sa ating mga ipinanukat, ipinangsukat, ipinangtrato sa iba, ganun din yung babalik sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, makinig kayo at unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Kasi kung ano yung kinakain natin, kung ano yung favorite mong kainin, kung mahilig kang kumain ng matamis, malamang ang blood sugar mo mataas. Kung mahilig kang kumain ng maalat, yung pH level mo mataas. Kasi doon tayo mahilig. At kapag ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay nagpe-penetrate sa atin, sabi ng Panginoon, ganito lang kasimple yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Kapag lumalago tayo sa salita ng Panginoon, we become more like Jesus. Pansinin nyo, si Jesus Christ, hindi siya judgmental. Sino mga judgmental? Yung mga hindi tumatanggap at hindi nag-grow sa understanding nila sa Panginoon. Okay? Kaya guys, napakahalaga na kung ano yung ating natututunan mula sa Panginoon, sabi pa doon sa Proverbs 23 verse 7, what we think, we are. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung iniisip ng puso mo, yun ikaw. So ngayon mga kapatid, kung ang iniisip natin ay yung mga sinabi ng mga politiko, o ang mga tumatakbo lagi sa isip natin ay yung sinabi ng mga celebrities, ng mga influencers, ng mga idols natin, then that's who we are. Nagiging ganun din tayo. Pero what if ang lagi nating nabubulay-bulay, ang merong malaking space sa ating mga buhay ay ang salita ng Panginoon, then we become like Jesus. Amen? At ang sabi doon, kung ano yung igagawin mo sa iba, yun din yung babalik sa'yo. Mas higit pa yung babalik sa inyo. Kaya guys, uulitin ko we must grow in God's Word. Kung meron man tayong mga knowledge, kung meron man tayong mga bagay na natututunan, mga kapatid, hindi ko sinasabing tigilan mo na yan. Pero the more sana na magkaroon tayo ng interest sa salita ng Panginoon. Kanina lang guys, before we start, uminom kasi ako ng tubig. Parang inihabol to ng Panginoon sa puso ko na your best asset is God's Word.
pinakamaganda mong asset ay ang salita ng Panginoon. God's word makes you more valuable individual. Mas tumataas ang face value mo dahil sa salita ng Panginoon. Pansinin niyo, may mga taong sikat na kahit suotin nila yung damit na baduy, pero kapag sinuot nila, nagiging mamahalin. Ganon din tayo mga kapatid. Tumataas yung value natin dahil sa salita ng ating Panginoon. Kahit simpleng tao ka lang, pero kapag punong-puno ka ng salita ng Panginoon, people will get more from you. You will be very important. Kapag puno ka ng salita ng Panginoon. Guys, kahit bata ka lang, pero kapag puno ka ng salita ng Panginoon, yung pamilya mo, parang ang swerte na ng pamilya mo. Bakit? Kasi there is someone with them na puno ng salita ng Panginoon. Kahit wala kang mataas na pinag-aralan, kahit ang trabaho mo ay mababa lang, hindi managerial ang position mo, pero kung ang salita ng Panginoon ay punong-puno sa'yo at umaapaw sa'yo, yung company kung nasan nandun ka, pinagpala sila. Why? Because they have someone more valuable than anyone else. Bakit? Taglay niya yung salita ng ating Panginoon. Guys, sana ganyan yung makita yung salita ng Panginoon. And sana dumating talaga yung time na namumutawi sa labi natin ay puro wisdom galing talaga sa Panginoon. Darating yung panahon na ang hahawak ang tao hindi sa pera. Darating yung panahon pag may matinding problema sa buhay nila, hindi naman sila humahawak sa mga possessions na naimpundar nila ng pera nila. Hindi sila hahawak dun sa position na meron sila. Hahanapin nila yung salita ng Panginoon. At sinong taong mga pupuntahan nila? Yung mga taong alam nila na nananatili ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya darating yung time, guys, kahit hindi mataas ang pinag-aralan, pero yung isang mataas ang pinag-aralan, makikinig at babaw sa isang taong kahit mababa, pero may salita ng Panginoon na nananatili sa kanila. Kaya guys, make yourself more valuable. Mag-store ka talaga, lumago ka sa salita ng ating Panginoon. Tataas ang market value natin. Amen? Diretso natin ang ating pag-aaral. Sabi doon, isa sa mga challenges pa ng salita ng Panginoon ay the word can be taken from us. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ayan, pag meron ka na, ang pinag-uusapan guys yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang pinag-uusapan dito, yung nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Kung meron ka na nun, bibigyan ka pa. Pero kung wala ka, at kaunti lang, kukunin pa yan, sabi. Diba? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Anong topic ng Panginoon? Pakikinig at pag-unawa sa mga napapakinggan nila. Okay, guys, consistent ang Panginoon. Alam nyo, kahit sa pagkanta, kahit sa anumang talento, kahit talento yan sa paggitara, talento yan sa pagsasayaw, kapag hindi mo na yan ginagamit, kapag hindi mo na siya pinapractice, nawawala din yan. Alam nyo ba ang gitara? Pumapangit ang tunog ng gitara kapag hindi na tinutugtog, kapag pinabayaan mo lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag mo masyadong gamitin yung gitara, baka pumangit. No, hindi. Kasi dinisenyo siya para tumunog. Dinisenyo siya para i-play ng mga musician. So kapag hindi nagagamit yung purpose niya, pumapangit na rin. Okay, sabi sa Matthew chapter 13, verse 4 and 19. Nagturo ang Panginoon ng isang parable. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Itong parable na to guys ay talinghaga na itinuro ng Panginoon tungkol sa salita ng Panginoon. At isa dun sa itinuro niya ay tungkol dun sa buto, binhi, no, na nalaglag sa tabi ng daan. Hindi naman talaga tinatanim ang binhi sa tabi ng daan. Hindi kasi taniman yun. Pero nagkataon may nahulog dun. At dumating daw yung ibon, tinuka yun. So malamang hindi na yun tumubo. Ito, inexplain ni Jesus yung kahulugan nito. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos,
Ngunit, hindi naman niya yun inunawa, ay eto na nga, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis ang sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Okay, merong masama. Sabi dun sa ibang salin, guys, may diablo talaga, as in the evil spirit, yung mga bad spirits, guys, yung masasama, yung mga kalaban ng Diyos, nakaagaw niya sa attention natin, gagawa siya ng paraan para alisin yung salita saan? Sa isip natin. Kaya, yung napakinggan natin, walang nagiging effect, walang nagiging benefit, walang nagiging impact sa buhay natin. Okay? Kaya guys, nasa atin ang challenge talaga. Wala talaga sa word ng Panginoon. Kaya gusto ko ipaunawa sa inyo palagi, guys, dito sa ating message, paulit-ulit kong sasabihin na kailangan maintindihan ninyo that we have to grow sa salita ng Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon must remain in our system. Okay? Guys, magbibigay ako sa inyo ng ilang facts about human anatomy. Okay? There are 36 trillion cells daw in the human body. 333 billion cells are replaced, ay grabe, every day. Ibig sabihin, kaya guys, natutulog tayo eh. Kasi during our sleep, nagre-regenerate yung ating mga cells. At yan ay dinesign ng Panginoon na mag-regenerate yung ating mga cells. At yan ay nangyayari daw tuwing natutulog tayo. Kaya guys kaya pag tayo ay kulang sa tulog at hindi tayo natutulog sa tamang oras, diyan natipigilan na mag-regenerate yung ating mga cells. Sabi dun guys, na research ko, yung dog gut, nasa some part yan, parang part yan ng ating sikmura, nagre-renew daw yung mga cells nun within 1 week. Yung namang skin natin ay 2 to 3 weeks bago mag-regenerate. Yung ating namang bones, dahil yan ay matigas, every 1 year bago yan talaga makapag-regenerate. Pero guys, ito yung something nakakaiba about brains. Alam nyo ba, yung brains natin is capable of regrowing and storing replaced cells. Kakaiba siya. Nagre-regenerate siya, pero nai-store niya, naitatabi niya yung mga na-replaced na cells. Kasi guys, yung brains natin ay para siyang 1 billion or 1 trillion bytes or gigabytes na memory. Kaya pansinin niyo guys, kahit ngayon, meron kayong memories about your childhood. Meron kang memories nung pumasok ka, may memories ka about your teacher, yung bodyguard siguro, yung security guards sa school mo, kilala mo pa rin. Kasi kahit nagre-regrow yung ating brains, pero hindi siya totally naaalis. Kasi may kakayanan na ang brains natin mag-store. Kaya tingnan nyo guys, even your pains, even yung tao na nakagawa sa iyo ng masakit, kahit matagal na, natatandaan natin siya. And that's the capacity of our brains. So ngayon guys, kung kung ang brains natin talaga ay napakagaling mag-store ng ating mga experiences, so kung ating brains ay pupunuin natin ng salita ng Panginoon, nai-imagine nyo na kung ano yung capacity natin to face our challenges kung meron tayong salita ng ating Panginoon. Kuya Roel, dali ko kaya malimutan. Misa nga, bless na bless ako dun sa message, pero kapag inalala ko, ano nga ulit yun? Kapag isi-share ko na, ano nga yun? Diba? Bakit kaya ganun ang salita ng Panginoon sa buhay natin? Pero bakit yung chismis? Yung chismis, saglit lang na kwento sa atin, tandang-tanda natin, at nadadagdagan pa natin. Ang galing natin, pero bakit ba yung salita ng Panginoon, it's so easy to be forgotten? Alam nyo, naniniwala ako na meron kasing challenge nga ang salita ng Panginoon. Kasi nga ang salita ng Panginoon, guys, is everlasting. Kaya siguro ginawa ng Panginoon talaga na ang kanyang mga salita is easy to be forgotten para magkaroon tayo ng effort,
para mas ma-value natin siya. 'Di ba kapag ang isang bagay madaling nawawala, mas kailangan nating pahalagahan. So gusto ko siguro ipakita sa atin ng Panginoon ngayong gabi na mga anak, ang salita ko ang pinakamahalaga sa mundong ito kasi siya lang yung mananatili magpakailanman. Kaya pahalagahan ninyo. Kaya guys, ngayong gabi, before we end, gusto ko guys magbigay sa inyo ng ilang tips how to consistently grow in God's Word. Okay? At sana itong taon na to guys, ma-practice natin to. Hindi man natin to, alam mo yun, yung hindi man natin ito talaga totally ma-embody, pero sana masimulan natin. Okay, magbibigay lang ako sa inyo lang ng 3 S's, no? S, 3 S. Yung unang S natin is source, pangalawang S is store, and yung pangatlong S is share. Source, store, and share. Okay? Punta muna tayo sa source. Guys, read your Bible. Okay? Kailangan may source. Kailangan meron tayong source ng salita ng ating Panginoon. Alam ko guys, nakikinig na kayo ng mga kagaya nito ng online messages, nakikinig na tayo sa ating mga pastor, sa ating mga preachers, pero whatever, anuman yung naging source ng Word of God, guys, make it sure na binabasa natin yon sa Bible natin. Bakit mahalaga yun? Kasi mas magiging, maniwala kayo guys, proven. Halimbawa, nanonood ka, nakikinig ka ngayon, tapos kung yung mga verses guys na binanggit ko ay pinakinggan mo lang, ito yung challenge ko, dapat hindi mo lang siya pinakinggan. Read it on your own Bible. Bakit? Kasi possible na yung pagkakaintindi ko na itinuturo ko sa inyo ay iba yung pagkakaintindi ninyo o mas maiintindihan ninyo kapag binabasa nyo na siya. Read your Bible. And it is a commitment. And guys, ina-award kasi ng Lord yung mga effort natin. Kasi walang masyadong effort sa pakikinig lang. Okay? Walang masyadong effort sa pakikinig lang. Pero kung ipapakita natin sa Panginoon na we are not just listening, but we are also reading. Pansinin nyo guys, kapag nakikinig ka, only yung sense of hearing mo lang ang umiiral. What if nagbasa ka pa? Amen? Pati yung sense of sight mo gumagana. So yung pag-receive ng brains natin ng information ay mas nagiging doble. You are not just listening, you are also reading. So sense of sight and sense of hearing ang umiiral sa atin. Ibig sabihin, yung information na nakukuha ng brains natin nagiging double. Okay? So guys, read your Bible. At dun sa source na yon, guys, always find time na makakuha tayo ng salita ng ating Panginoon. I-check niyo mo nga yung daily activity mo. Mapapansin mo guys, kahit sabi mo, sobrang busy ko, hindi. Lagi kang may time. Lagi kang magkakaroon ng panahon to get the Word of God, to get lesson from the Word of God. Okay? Kaya source guys. Find time to read your Bible. Next S natin is store. Okay. So kapag meron ka na, nakakuha ka na ng word mula sa Panginoon, kapag nakakuha ka ng lessons mula sa Panginoon, guys, kailangan ma-store natin yan. Alam niyo yun, kailangan ma-preserve natin yan. Kailangan ma-record natin yan. Kasi nga, ang capacity ng isip natin, lalo na pagdating sa salita ng Panginoon, we can easily forget it. Kaya na umpisa pa natin, di ba, yung introduction ko, nung nakarinig ka ng word, napawi yung takot mo, napawi yung worries mo, pero after ilang araw lang, kahit nga same circumstance, natakot ka ulit, nag-alala ka ulit. Kaya nga ang Word of God kailangan paulit-ulit na nagpe-penetrate sa atin. So, storing, napakahalaga guys ng storing. So, isang tip ko, magsulat ka. Kapag meron kang verse, at natutunan mo yon, guys, isulat mo yon. I-store mo. Kailangan maisulat natin to. Kailangan meron tayong babalikan. Mag-post ka ng mga verses. Ako guys, ginagawa ko yon. Meron ako mga verses na gusto ko talaga this week,
mabulay-bulay ko to. Kailangan ito, lagi ko tong makikita, lagi ko tong mababasa para kasi meron akong tinatanong sa Lord, gusto ko pa tong matutunan tong verse na to. Guys, hindi talaga ako magaling mag-memorize. Kaya normally, ginagawa ko pa rin, pag meron akong mga verses, ipinopost ko yan. As in, sinusulat ko sa papel, ididikit ko yan sa wall kung saan pwede ko siyang makita. So yung iba ginagawa natin, nag-i-screenshot kayo sa phone nyo, or yung iba pinopost nyo sa timeline nyo. So guys, make it sure na meron tayong something na kung saan wherever you can access it during our daily routine. Yung mayroon kang madaling access para yung salita ng Panginoon hindi mawawala sa atin. Guys, konting effort lang yan tungkol sa salita ng ating Panginoon. Sino rito sa inyo yung mga nakapag-board exam na at yung iba magbo-board exam pa o nagre-review sa exam, 'di ba? Para makapasa tayo, sobrang effort natin. Nung panahon na nagre-review ako sa board exam, guys, pumupunta pa kami sa isang lugar talaga na walang masyadong ingay para makapag-focus kami. Why? Kasi gusto namin na yung aming lessons ma-retain sa isipan namin, dahil kapag dumating yung exam namin, gusto namin yung mga tanong, natatandaan namin yung sagot. Anong ginagawa natin? Nag-e-effort tayo. Sana ganun din sa salita ng ating Panginoon. Guys, alam nyo, kapag ang salita ng Panginoon ay nag-grow na kayo, kapag nagawa nyo na to guys, na naiintindihan nyo na yung salita ng Panginoon, on your own hindi dahil narinig nyo lang to sa akin o sa ibang preachers, kapag kayo mismo yung nakakatuto na sa salita ng Panginoon. Guys, believe me, your point of view about life will be better than before. Tandaan nyo, kapag natututunan nyo na mismo on your own ang salita ng Panginoon, your point of view about life, about love, about forgiveness, about caring, about blessing, even about money, paganda ng paganda yung point of view nyo. Why? Kasi lahat ng yan, merong sinasabi ang salita ng Panginoon. At yung kapag sinabi na yan ang salita ng Panginoon, ay guys, maaasahan nyo talaga ang salita ng Panginoon ay totoo. Okay? Next is share. Sabi ko nga sa inyo, noong umpisa pa lang, paano nyo mapapatunayan na nag-grow na kayo sa Lord? So, hindi ka lang nakikinig, kundi nauunawaan mo, nananatili yung salita ng Panginoon, sinusunod mo yung salita ng Panginoon, at ibinabahagi mo to sa iba. Why sharing is very important para mag-grow tayo sa salita ng Panginoon? Okay, guys, make sure, have someone with whom you can share these lessons. Kapag meron ka ng mga natutunan, as much as possible, guys, at least meron ka someone na gusto rin mag-grow na lagi mo nakakasharean. Isa to sa mga benefits, guys. The Word of God is one of the most effective tools to strengthen relationships. Halimbawa, or you have with someone, meron kang special someone, may jowa ka, meron kang asawa, or meron kang kaibigan, best friend. Guys, maniwala kayo, isa sa pinaka-effective tools para lumalim at lumakas yung relationship ay nagkakaroon kayo ng time to share the Word of God. Yung natutunan mo, isi-share mo sa kanya. Yung natutunan niya, isi-share niya sa'yo. Why? Because you will get more as you give. Okay? Habang nag-give ka, habang may isineshare ka, you will get more. At ganyan ka-amazing ang salita ng ating Panginoon. And mapansin nyo guys, di ba minsan kapag nag-sharing tayo, lalo na kapag mga chismis lang, di ba? Ang tumatagal talaga tayo. Pero pag ang mga kausap mo, malalim na rin sa salita ng Panginoon. Nako guys, grabe. Tingnan nyo, pansinin nyo na lang, kapag marami tayong chismis na narinig at yun ang naging namutawi talaga sa usapan natin, di ba pagkatapos nung chismisan, you don't feel strengthened. Di ba parang dumami nga rin yung burden mo na parang, ganun pala yung ugali nun. Pag uwi mo sa bahay, taglay mo pa rin yung problemang pinag-usapan nyo. Pero pansinin nyo, kapag Word of God ang naging topic ninyo nung kausap ninyo, uuwi kayo strengthened, uuwi kayo equipped, uuwi kayo parang ang lakas-lakas mo.
parang yung verse na minsan mo lang nabasa, parang mas naintindihan mo siya. Because the more you give, is the more you get. Ay guys, tatandaan niyo yung tatlong yan